Okay, so good afternoon guys, welcome to Adventure Pilipinas. We have here the brothers from the Black Riders. Make some noise! Woo! Yeah! We got Oso from the Black Riders and Roman, of course, from the Black Riders. Today we are going to review yung bikes nila, yung talagang ride na gamit nila. So stick around, then tingnan natin kung ano mapapansin natin at kung magiging useful sa atin kung sakaling bibili tayo nito. Okay? Okay brothers, anong year model yung bike natin? 2016. 2016. Okay. So this is Taiwan made. Yes. Taiwan made, no? Hindi China, no? Hindi. Yeah. So Taiwan is better than China. Okay. How many years have you been riding this also? I'm riding this 1 year and 3 months na. How about you, Roman? Less than a year. Less than a year. Nice, no? Yung engine size natin, this is 150 or 200? 200cc. Let's say 200cc, no? Stock. Single overhead cam. EFI or carbureted? Carbureted. So madali yung maintenance din. Yeah. No? Kahit pa paano. Sa starter natin, electric start or kick? Both Meron. Meron. Okay, so pareho. Sa front brake, ano yung brake na? Disc brake? Single disc brake. Obviously, no, single disc brake. Then sa likod, we have drum brake. Drum brake. Okay? Now, napansin ko may oil cooler to, no? Yep. Sa harap. So, this helps para yung hindi masyado mag-init, no? So, kaya lang alam ko pag may oil cooler, mas maraming oil kailangan nilalagay. So, for your bikes, gaano karaming oil pag nag-maintenance tayo? This is 1.4. Yun yung nasa manual, no? Okay. Now, ilang speed meron tayo? I mean, ilang gears? 1 down, 4 up. So basically 5 gearbox, 1 down, 4 up. Sa size ng tank natin, ilang liters ang pwede natin lagay? 15 liters, so something like that. Okay? Now sa fuel consumption, on an average, gaano kalayo nararating natin? 20 something? Pero mga 22 to 25. 22 to 25 on an average, no? Okay. Yung tires natin, gaano kalaki yung sa harap or pareho ba siya? 16 yung harap and then yung likod 15. So 16 yung harap then 15 yung likod. Okay. Sa city driving, sa ano yung pinaka sweet spot niya? Remember, city driving may traffic, no? So yung SL, saan yung sweet spot niya na gear? Second gear ba? Third o first pwede na? Doon lang siya naglalaro eh. Second, third, no? Kasi medyo torquey yung first. Okay, good. Now, yung handling niya, hindi ba siya mahirap i-handle? Kasi parang malaki siya eh. Gumagaan siya pag ano eh, umaandar. Pag umaandar na, gumagaan na. Pag sa singitan, medyo mahirap. Ayun. How about sa long ride bro? Hindi ba siya masakit sa katawan? Hindi ba nakakangawit? Hindi, sarap. Relax nga. Mas relax kasi nga cruiser eh, no? Mas relax siya. Ayun, nice. Now, napapansin ko before, nagkaroon din kasi ng mga Taiwan bikes, is dati sa bike ko, yung stock na gulong medyo madulas. For super light, ano ba yung gulong natin? Okay lang? Hindi ba madulas yung stock tires o Sabi sa forums, madulas eh. Pero siguro sa pag-iingat na lang din. Pero sabi nila, madulas. Na-experience ko rin naman sa mga building cements, madulas yan talaga. How about you, pero nagpalit na ba kayo ng tires? Hindi pa. Pero So for almost a year, okay pa rin. Sa akin, okay. akin din, okay din. So nasa rider lang talaga eh. Depende rin talaga eh. So kahit smooth yung surface, okay pa naman siya eh. Okay na. Okay pa naman. Kahit na umuulan. Yes. Ako na. Nice, no? How about yung vibration? Kasi pag mga single cylinder, may tendency na may vibration somewhere no sa mga range like
Pag slow facing or fast face, meron bang vibration na gano'n na super light? Meron naman, pero tolerable naman. Hindi nakakamanhid ng kamay. Nararamdaman eh. Hindi naman Ah, nakakaman ito. so well balanced naman yung engine pag gano'n. Pag gano'n na walang vibration, ano eh, maganda yung pagkakabalance na engine sa loob. Now, sa parts availability, hindi ba mahihirapan ng viewers natin, no, maghanap ng parts nito? Actually hindi, kasi parang Honda copy yung ano niya eh. Honda copy siya. Yung parts niya, usually mga TMX, Pasok naman. pasok naman. Yung mga kable, ganon. Madali siyang hanapin. Madali. GY6, mga ganun. So compatible sa napakaraming brand. Yeah. Hindi mo kailangan maghanap ng keyway din. Hindi. No? So kahit saan ka magpunta, walang problema. Usually, Yun, nice. Now, before nagkaroon din ako ng China bike, China Cruiser, no? Motorstar. Ang Motorstar that time, no? Very terrible sa mga bolts and nuts. Pag nag-ride ka, nagluluwagan. Sa Superlight ba may ganun siyang issue? Yes. Samsung. Oo. So meron pa rin konti. Meron So kailangan mo lang talagang mag-maintain, no? Lalo na pag bagong bili. Pag bagong bili talaga. Oo. Mararamdaman mo yun eh. Pag kunyari nagra-ride ka, parang krak may gumagano. Okay. Oo, maninag ka eh. Pero on the long run, hindi na masyado kasi pag nahigpitan mo na, okay na yun. Oo. So ito mga factory ano lang to, no, na hindi masyadong na Mahigpit na quality, no? Hindi naman siya serious problem sa sa motor. Wala naman. Kulang lang talaga sa luwang, ganyan. Okay. So may maintain mo lang talaga. Maintain lang. Nice. Pinakamagandang tanong, no? Bakit super light yung binili nyo? So we'll start with Roman. Super light. Ano talaga, fan talaga ako ng mga cruiser bikes. And ito, maganda siyang pang start. Aha. Same. 200cc lang siya and stock siya, maganda siya, mababa, ganyan. Maganda siyang practice bike. Kaya ko, first bike ko siya. Talaga, nice. Kung gusto mo talaga matuto mag-bike, okay siya pag nakasal lang ng loob. How about yung price? Price, sobrang ano lang, sakto lang siya. Hindi Sakto siya lang. pricey, hindi siya masyadong mababa. Nice. Okay na. How about you also? Bakit super light yung kinuha mo? Ganun din eh, first bike ko rin siya. Dahil din sa laki ko, kaya ako siya naisip na ano. Kasi parang hindi naman bagay din sa akin scooter o ano. Pero, Oo nga eh. Pero parang naisip ko na parang talagang cruiser yung para sa akin. And one thing in that ko rin nag-cruiser before. So, isa rin yung factor. Ngayon, no? Kung mapapansin nyo, mamaya didikitan natin si Oso at si Roman. They stand around 5'7 to 5'8 yata itong mga mamang to. Or 5'10. 5'10 ako. Yung 5'10 nga. 5'6 lang ako. Ayun. So matatangkad itong mga mamang to, no? So kailangan talaga medyo malaki yung bike. Now, ang isang napansin ko sa Superlight is napakagandang base bike for customization, no? So kay Roman medyo stock form pa kasi bago pa lang eh. Okay? So pero may plan to si Roman siguro someday to do some customizing. It's just feeling the bike for now. Tama ba, brother? 4 Yun. months pa lang yan. Ayun, mga Pero ganon. na. Oo. Pinag-uusapan na yung customization. 4 months pa lang 4 months pa lang. Yan. 8 bars na. Okay, so may plano na siya. May plans na, Titingnan natin in details yung mga bike, no? So iikutan natin and then syempre tatanungin natin may-ari bakit yun ang trip niya. Okay? So tingnan natin. So this is Roman's bike. It's an almost stock Superlight. Okay? So mapapansin niya pati manubela stock yan. Halos lahat stock yan. Yung pipe lang medyo alam ko binago mo na Roman, no? To make some sound. So on a stock form, ito makikita nyo guys. Very beautiful talaga, no? So gusto ko yung frame niya no? Yung sayaw ng frame, no? Talagang pang chopper pag ganun Yung ibang cruiser flat, pero ito nagsusweep pataas. So napakaganda ng frame niya. Marami kang pwedeng gawin. Now this is Oso's bike. It's a full custom na. Kung makapansin mo yung seat,
Napakaganda, no? Custom seat, single na merong pillion pa rin. Yan, no? May CC bar siyang nilagay, which is very helpful. Pwede lagyan yan ng mga gamit on a long ride, no? Pwede ka magtali ng bag dyan, etc. Lahat. Very nice. I like it. And then, sa baba meron siyang crash bar. Yeah! Then, may ilaw. Very good yan, no? Very safe yan. Napakaganda niyan. Kabila niya, no? Okay? Yung headlight, di ko alam kung anong bago rito. Lahat ba to bago, brother? So bago lahat talaga. Buo talaga. Oh yeah, ganda yung headlight mo, ha. Well, hindi natin makikita ngayon yung ilaw niyan, pero saka na yan. And then yung 8 bars mo, 8 hangers, brother. Gaano kataas yan? 18 inch. Oh my God. And then yung lapad, 50 plus. Oh, grabe. Talaga sukat lang sa'yo to, no? Yes. Yun. Kasi ako, nung sinubukan ko yung pag-upo ko, wala na talaga ako. Sobrang wide, no? I'm only 5'6". Grabe. Yan, no? Full custom, mga pwede nyo gawin sa Superlight nyo. Yeah. Yung rim mo, brother, paint lang yan o nagpalit ka? Paint lang. This is paint. Very nice. Galing. Okay, dito sa KBR, dala rin ng ibang brothers yung Superlight nila. So titingnan din natin yung mga pinaggagawa nila. Ayan, this is also Superlight. Makikita nyo yan, no? That's an ape hanger ulit. Hindi ko lang kung anong tawag sa style na yan, pero ayan. Yeah. So may saddle bag siya, which is a Gibby. Pwede nyong kabitan. May CC bar din siya nilagay. Just very long. Tingnan natin iba. Eto rin, no? That's a Superlight again, with an 8 hanger. So bago na rin yung seat niya. Napakagandang base bike, no? Yun, no? Saddle bag na synthetic leather. Yung harap niya, nagpalit siya ng ano, rims. So pwede mong gawin yan. Okay? So Superlight is a very, very good base bike, no? Especially for custom bike. Okay, so nakikita nyo ngayon yung mga iba't ibang forms ng Superlight ng ating mga brothers on the road. If you find this video useful, please subscribe, paki-like kung gusto nyo at kung nagkaroon kayo idea. If you have questions, you can put them on the comment section. Pipiliin natin sagutin. So maraming salamat, guys. Thank you, Brother Oso. Brother Roman. See you again, folks.